Yo, magandang araw mga parikoy. So, mayroon tayong nag-comment sa ating nakaraang video tungkol sa ating Nantong Marine Diesel Engine. So, yung nag-comment ni Sir Raymark Kisel. Sir, good PM po. Raymark Kisel po, isang marine engineer. Sir, pa-request po sana ako ng video tungkol sa tamang proseso ng pagtanggal sa injection pump at tamang proseso sa pagkabit ng injection pump. Salamat po. Shout out from MV Princess Damaris. So, tamang-tama yung request mo, Parikoy, dahil nabigyan kami ng job order ng opisina na magpalit ng bagong injection pump dito sa ating Weichai Juch Weifang Marine Diesel Engine. So, isang auxiliary mga Parikoy. So, inline na ating injection pump yung ating ipapalit ngayon, or 6 inline injection pump. So, unang-una mong gagawin mga Parikoy is titingnan mo yung spare na pinadala sa inyo kung ito nga ba ay naka-prepare or preparado ba ito sa nakatap sa number 1 cylinder. So, kapag sinasabi natin nakatap sa number 1 cylinder, yung injection ng ating injection pump is naka-ready siyang magbomba sa ating top dead center ng ating compression stroke, preparation for power stroke ng ating mga combustion chamber sa cylinder number 1. So, simpleng paliwanag mga Parikoy, tingnan mo dito yung pressure spring ng ating barrel and plunger kung ito nga ba ay nakaprepare na pagbomba sa ating cylinder number 1. So, since okay na tayo mga Parikoy sa ating spare na injection pump, nakatap na siya sa cylinder number 1, is pwede nating tingnan dito or bubuksan na natin mga Parikoy yung ating mga timing gear dito sa ating injection pump para makita natin yung kanyang timing mark mga Parikoy dito sa ating makina. So, bubuksan natin ito at kasabay niyan is buksan na rin natin mga Parikoy yung ating cylinder head cover sa ating number 1 na cylinder at sa number 6 dahil nga yung 1 at 6 yung kanyang running mate. So, dyan natin makikita mga Parikoy na pareho silang na top dead center, ngunit isa lang dyan yung pwede natin kuhanan ng top or maiikot natin dito yung ating mga push rod. So, since nakabukas na dito mga Parikoy yung takip ng ating mga timing gear, yung ating takip ng ating fuel injection pump, yung ating cylinder head cover sa ating number 1 at number 6 is pwede na nating ikutin mga Parikoy at ilagay natin sa ating timing mark kung saan makatap din dito mga Parikoy yung ating cylinder number 1 bago natin tatanggalin yung ating lumang fuel injection pump. So, yan yung napaka basic na ating gagawin mga Parikoy, na bago natin tanggalin yung ating mga lumang fuel injection pump is itatap natin ito sa cylinder number 1 para ganun din nakaprepare na yung ating bagong spare na nakatap din sa number 1 para maiwasan natin yung ating pagkakamali mga Parikoy. So, kapag ka nangyari na hindi tumama yung ating ginawa, nakatap lang yung ating fuel injection pump na spare, ngunit yung ating makina naman ay hindi nakatap, ang mangyayari dyan is hindi talaga aandar yung ating makina. So, dahil tumama na mga Parikoy yung ating timing mark sa ating timing gear, i-check natin yung ating cylinder number 1, yung kanyang rocker arm at push rod kung ito nga ba ay nagagalaw at naiikot. So, once nagagalaw yan mga Parikoy, ibig sabihin magandang indication yan na nakatap dead center yung ating cylinder number 1, preparation for power stroke. So, kung titingnan natin mga Parikoy dito sa ating fuel injection pump, yung ating pressure spring sa kanyang barrel and plunger sa ating cylinder number 1 is nakaangat yan. Ibig sabihin, nakabomba na yan mga Parikoy. Magbibigay yan ng pressure ng ating atomized diesel sa top dead center ng compression stroke, preparation for power stroke. So, good indication mga Parikoy na tatama yan sa ating ginawa. So, para mas makasigurado tayo mga Parikoy na tama yung ating ginawa, is titingnan natin dito yung ating flywheel, ang kanyang pointer, kung tumama nga ba dito sa kanyang numero. So, dito mga Parikoy, yung pointer is nakaturo yan sa 0T. So, ibig sabihin mga Parikoy na 0 degrees top dead center at dyan nga magsisimula sa 0 degrees yung ating firing order na cylinder number 1. So, tama yung ating ginawa mga Parikoy na ang pointer nga is tumama sa 0 degrees for cylinder number 1. At dahil tapos na tayong mag-check mga Parikoy sa lahat ng indication na ating titingnan para makasigurado tayo na nakatap dead center sa cylinder number 1, yung ating makina is pwede na nating tanggalin lahat ng mga fuel line, high pressure fuel line, fuel hose, at pwede na nating baklasin dito mga Parikoy yung ating lumang fuel injection
pump. So sa pagbabaklas naman mga parikoy ng ating fuel injection pump is titingnan mo lahat ng mga nakasupport na mga bolt at nut dito mga parikoy para hindi bigla ang mahulog yung ating fuel injection pump dito. So babaklasin na rin natin mga parikoy lahat ng mga pwedeng gamitin pa natin at ibabalik or ikakabit natin sa ating new spare dahil nga injection pump lang yung dumating natin dito. So, ganyan lang mga pare ko, ilalayan yung injection pump para ito ay hindi mahulog kapag natanggal na dito lahat ng kanyang nakakapit. At dahil tanggal na mga pare ko, is pwede na nating tanggalin dito yung ating coupling ng ating injection pump sa ating timing gear. So, ayan mga pare ko, iba't ibang uri ng injection pump is iba't ibang design rin yung ating ginagamit. So, depende yan sa maker. So, may ibang injection pump mga pare ko, hindi gumagamit ng ganitong uri ng coupling. Yung ginagamit nila is yung ating mga coupling plate naman which is madaling masira. So ito mga pare ko dahil which ay yung ating injection pump dito is gumagamit siya ng coupling dahil nga direkta siyang naka-nut or naka-bolt siya direkta mga pare ko sa ating mga timing gear. So once na natanggal natin mga pare ko yung ating coupling dito is ililipat lang natin siya sa ating panibagong spare na fuel injection pump. So ayan mga pare ko at dahil nalipat na is pwede natin itong ikabit at isalpak dito mga pare ko yung panibagong injection pump natin sa ating auxiliary. So ganun mga pare ko sa pagkakabit nito alalayan din natin na hindi siya pwedeng bumangga mga pare ko sa kahit na anong bahagi dyan since bakal yan mga pare ko pwede magkakaroon tayo ng dent at masira at magkakaroon pa tayo ng misalignment. So ganun mga pare ko alalayan nyo, lagyan natin kaagad ng bolt yan para meron ng kapit mga pare ko yung ating fuel injection pump. Ganun nga mga pare ko dahil nakasalpak na dito is wag na natin kalimutan pa na higpitan ito para maibalik na natin mga pare ko yung ating mga timing gear dahil nga tinanggal natin ito kanina para matanggal dito yung ating injection pump. So dahil nakatap mga pare ko dito sa injection pump yung ating cylinder number 1 na firing order niya at saka yung ating makina naman is nakatap din sa cylinder number 1 so walang rason mga pare ko na ito ay hindi aandar mamaya pag tinesting natin. At sa pagbabalik ng timing gear mga pare ko, hawakan nyo lang dito yung ating jack bolt para makita nyo mismo yung ating timing mark kung tumama ba ito mga pare ko. So ayan, kapag nakasalpak na hindi na yan mahuhulog is pwede mo nang tanggalin yung jack bolt mga pare ko at ilalagay mo na ito sa kanyang posisyon na tama yung ating mga bolt dito. Dahil tama na nga mga pare ko yung ating ginawa dito, tumama na lahat ng ating timing mark at ating injection pump, is hihigpitan na natin ito mga pare ko para maibalik na natin dito yung ating side cover ng ating timing gear. So sa paghihigpit dito mga pare ko, alalayan nyo, papantay-pantay nyo mga pare ko, iharap nyo sa kabilaan yung paghihigpit dito mga pare ko. So dahil tapos na nga mga pare ko, is babalik na natin yung ating side cover ng ating dito sa ating timing gear para ma-set up na rin natin mga parikoy at pwede na natin masimulan yung pagbi-bleed out or pagbi-bleeding mga parikoy ng ating fuel line para malabas natin mga parikoy yung pag-i-airbound dito sa kanyang fuel line papunta sa ating high pressure fuel line mamaya. So dito na gagawin mga pare ko yung pagbi-bleed out at bubombahin natin dito mga pare ko yung ating feed pump para makita natin kung naglalabas ba ng tamang pressure yung ating bagong fuel injection pump at kung hindi ba dito gaspado mga pare ko yung tulak ng ating feed pump. Mapapansin niyo mga pare ko na kapag binobomba natin ito is magtutulak yan ng pressure ng ating diesel oil mga pare ko sa lahat ng linyada ng ating fuel line. So normally mga pare ko malamang sa malamang kapag bago kabit yung ating fuel injection pump dito is mapapatagal tayo mga pare ko sa pagbi-bleed out dito dahil nga wala pang lamang diesel yan yung ating fuel injection pump at saka yung ating linyada mga pare ko dahil binaklas natin yan, so ibig sabihin na drain lahat ng diesel dyan. So kailangan nating bombahin mga pare ko para ma-pump out natin yung hangin or yung tinatawag natin na pag-i-airbound sa ating mga linyada. So bomba tayo ng bomba mga pare ko sa ating feed pump dito. At mapapansin nyo mga pare ko nalalabas yan yung pressure natin, mabubula yan or bumubula yan dahil yan yung hangin mga pare ko na nilalabas ng ating tulak ng pressure galing sa ating feed pump.
At dahil tapos na nating ma-bleed out mga parikoy yung ating fuel injection pump, is ikakabit na natin dito yung ating high pressure fuel line. Itong bagay na ito mga parikoy, kung saan makikita natin yung kanyang timing, kanting firing order sa pang-inject niya dito ng ating diesel oil. So ayan mga parikoy, normally kapag bagong injection pump, bagong kabit, is hindi lahat dyan kaagad yung mabibigyan ng supply. So ang gagawin mga parikoy, patuloy pa rin tayo sa pag-bleed out, bombahin yung feed pump para mailabas pa dito mga parikoy yung iba pang nag-airbound na hangin sa loob ng ating fuel oil system. So pagkatapos nyan mga parikoy, matapos ma-bleed out, is i-crank mo natin ulit yung ating makina para makita natin kung lahat ng linyada ba dito is nagbubuga na ng diesel oil. So same procedure mga parikoy, kapag ganito pa rin, bleed out lang at i-crank natin ulit hanggang sa tuluyan ng mayroon nang makikita na lumalabas na diesel oil sa lahat ng linyada ng ating high pressure fuel line. So kung nakapag-bleed out na lahat ng ating fuel line mga parikoy, is kakabit na natin siya sa ating fuel injector at pwede na natin i-testing na i-crank yung ating makina. So ayan mga parikoy, isang testing natin kapag wala ng airbound lahat ng ating fuel oil system, is automatic aandar yan dito yung ating makina mga parikoy. Dahil nga tama ina procedure yung ating sinusunod dito at lahat ng timing simula sa ating fuel injection pump at saka sa ating makina, yung mga timing mark na sinusunod natin, yung tinuro ko sa inyo kanina, is aandar talaga dyan yung ating makina dito. So once na nakaandar ng mga parikoy, huwag niyong kalimutang i-bleed out lahat ng high pressure fuel line isa-isa dito para mas mailabas pa natin yung ating mga kahuli-hulihang hangin na nag-airbound pa dito sa ating fuel line or sa ating fuel oil system. So ayan mga parikoy, mabubula-bula yan, ibig sabihin may hangin yan or may kasamang hangin pa yan mga parikoy. So kapag mapansin nyo na solid na yung labas ng diesel dito, is wala ng hangin yan, at ibig sabihin na okay na yung ating fuel oil system at wala ng naka-airbound sa ating linyada mga parikoy. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa ating tamang proseso sa pagbaklas at pagkabit ng panibagong fuel injection pump. So mayroon kayong idagdag mga parikoy, huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba ang mga bagay na dapat nating pag-usapan at ituro sa ating mga baguhan. So salamat sa inyo mga parikoy, God bless sa inyo, and as always, peace.